Okay, unboxing tayo ngayon. Ngayon ko lang bubuksan pero nakaraan pa dumating. Pero mga 3 days na dito ko na bubuksan. So, authenticity check para sakaling palpak kung nabili natin, pwede nating isahuli at ma-refund. SD card galing kay Sandisk. So, hindi po to sponsored Nabili ko siya sa halagang 1,500. Ang tunay na presyo niya is 1,770 yata, may get, ganun. So, nagkaroon lang tayo ng voucher. Kaya bumaba yung presyo niya. Yun yung original price niya, nasa 1,700. So, authenticity check. Maganda yung pagkakabalot. Yun. Mayroon pang warranty certificate. At ito ang kanyang authenticity check. Hindi barcode yung nakalagay, so 1 point na tayo, no? Kasi pag peke daw, barcode yung nakalagay dito. So kailangan ito yung nakasulat. Nakikita ba? Yan. Kailangan hindi yung barcode na square. So 1 point na tayo na legit to. So ito nga palang kanyang specs. 256 gig para sa ating GoPro. So pagbukas natin, kailangan daw, hindi pa siya, kailangan meron pang isang balot sa loob. So buksan natin yan. Ayun! 2 points na tayo. So kailangan ganito yung likuran niya, no? Yung meron pa siyang, hindi kagad nakalabas yung pinaka memory card. Meron pa siyang isang plastic, Hindi tulad ng iba na pag binili mo, nakabuyang yang kagad. So ito, hindi siya malalaglag. Tsaka sensitive siya Kasi yung pagkakasulat dito, yan, manipis yung kanyang pinaka-letter. Pero dahil wala siyang kasamang fake, so hindi natin malalaman kung maganda yung pagkakasulat. Ito lang ang pinagbasihan natin, yung sa likod, 1 point. At ito, 2 points yung dito. So meron pa siyang balot na isa. So mamaya titignan natin, pa-format muna natin ito na bago gamitin para mas maganda. Kailangan naka-format. At yun nga, testing na natin. Ganito yung pagkakaano niya. Sensya na kayo sa kamay ko, madumi. Yan. So, okay naman din yung isang Sandisk, yung may pagka, anong kulay ba tawag dito? Parang may pagka brown. Pero sabi nila, mas mabilis daw ito magbasa. So, check natin. Okay. Balikan ko kaya. So, gamit natin yung ating test. So, check natin yan. Then, hanapin natin yung memory card natin na 256. Ito. Yan. Then, write to data card. Tapos, hintayin na lang natin yung kanyang resulta. So, kailangan mag 100% to. Kasi ito yung file test niya. Kailangan mabuo niya yung 256. Siguro may katagalan to dahil mataas na yung ating memory. Antayin natin kung gaano siya katagal magbasa. Pasensya na kayo, medyo maingay dito 93% in 1 minute. So sa 1000 MB 0.4 complete pa lang. Nako, 2.6 hours pala to. Matagal pala ang pag-reading niya. Nagbabago yung reading, nagiging 93 hours left na lang. So antayin na lang siguro natin. Para hindi tumagal yung video, balikan ko na lang kayo. So sa nakikita nyo, ito yung kanyang recent write rate, 68 MB per second, average 50 MB per second. So ang rating niya na is 4.88 gig na, 2% complete pa lang. So matagal pala to.
Kumbaga hinihimay-himay niya. So balikan ko ulit kayo pagtapos na, no? Okay mga to, sensya na kayo, di ko natapos yung pag-reading, no? So ang tagal kasi, alanganin sa oras, gabi na masyado dito. At papasok pa ako kinabukasan. So kung mapansin nyo naman sa kanyang reading, ay maganda naman yung kanyang, paano man tawag dito? Yung average niya, yung habang nagre-reading nga siya. So doon pala medyo satisfied na ako. Kaya legit naman yung nabili natin. So ilalagay ko na lang dito yung kung saan ko siya binili. At kung magkano yung binili ko. At yun nga, so sa video yun, dito ko siya ginamit. So tinesting ko na siya kanina. Maganda naman gumagana yung aking GoPro. Kasi minsan pagkakabit mo siya ng fake, ay hindi siya gumagana. Or ano, medyo nagkukurap. Yun. So sa ngayon, maganda siya. At yun lang. So okay, legit. Authenticity check. Legit. Down, down.